mga kabalita. Ayan, magsasaing ka na pala. Nakapagsaing na ba ang lahat para sa tanghalian? Oo nga Teka, magkano kaya itong isang... Naku, isang mahal kilo to. na kaya to? Kung may ginto ito, At may iodized salt pang kasama. Oo nga Correct. At maganda yan, habang binubuksan ko to, gusto ko lang sabihin talaga na kanin is life and every butil is important, di ba? Kaya wag ho tayo magsasayang ng bigas, sabi nga. At sa panahon ngayon, hindi ba, napaka-importante na bawat butil, naku, wag mong bawal talaga mawala kahit isa, di ba? At ito pa, balita ko, paring Rafi. Ano yung balita mo? Nakasanayang pagsasaing ng bigas ang lilinawin natin ngayong umaga. Yun. Ano ba yan? Sino bang nakasalang sa atin? Nakasalang dito sa balita ko si Dominic Panaligan, isang professional food technologist at professor sa Food Science and Nutrition ng Department sa UP Diliman. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Hi, sir! Magandang umaga, Sir Rafi, Ma'am Bonnie. Yes, ito na ha. Talaga ba? Nareremedyohan daw ha ang hilaw na kanin kapag naglagay ng asin sa ibabaw ng kaldero. Ay, nakikita ko lagi yan sa probinsya. Oo. May asin sa ibabaw ng kaldero. Ako rin, sa TikTok. Ayun. Madalas nga actually tinatanong na sa amin yan. Iniisip din namin kasi wala pa talaga tayong formal na pag-aaral dito. Siguro posibleng epekto, kung meron man, nai-insulate niya lang yung init sa loob, na manatili sa loob ng kaldero. Pero sa tingin ko talaga negligible o halos walang bisa yan. Kasi may file video pala kayo, kita naman yung onti lang na asin. Wala namang epekto masyado. Pero hindi niya na-absorb yung moisture sa loob ng kaldero kasi metal yun, di ba? At konti lang yung asin. Hindi ba sa lalagyan nagkakatalo? Baka naman ready lang yung asin para pag kumain na nandun at medyo mainit-init pa yung asin. Ewan ko. Pero ito pa. Usapan nga namin. Sir, talaga ba? Talaga ba hindi mapapanis ang kanin kahit hindi ito i-ref hanggang kinabukasan? Pwede ba? Ay, yan po ang hindi talaga totoo kahit alam kong madalas natin gawin. So, ang kanin po kasi, saka iba pang perishable o napapanis na kanin, sa food science, meron po tayong tinatawag na temperature danger zone. Basically po, kino-cover ng zone na ito yung 4 hanggang 60 degrees Celsius. So, yung 4, yun na yung temperatura natin sa ref. Tapos yung 60 degrees Celsius, parang nakakapaso na tubig yun. Sa madaling salita po, kapag may pagkain tayo na napapanis, hindi siya dapat lumagpas ng 2 oras sa zone na yun. So, dapat 2 hours. Okay, tandaan natin yan. 2 oras. 2 oras lang po. Ngayon, kung may iniiwan tayo overnight na kanin, pwede naman na hindi ito mapapanis na hindi ito aasim, hindi natin makikitaan ng amag, pero hindi po ibig sabihin safe nito kasi marami sa mikrobyo na nakakapagdulot ng sakit ay wala namang ibang dinudulot. So, mukha siyang okay, amoy ay okay, lasa ay okay, pero hindi siya necessarily safe. Nako, ganun pa man din na nakasana natin, di ba? Amoy-amoy, konting lasa, okay pa, kakainin na. Delikado pala yun. Dahil nagtitipid tayo lahat, di ba? Pero ito pa, magandang maliwanagan din tayo dito. Talaga ba na maiiwasan daw yung pagkapanis ng kanin kung hahaluan ng suka ang tubig sa pagsasaing? Alam mo, ginagawa yan ng mga, di ba, sa California, Maki? Mga ganon. May suka yun eh. Ayun. Sa suka naman po, ang problema kasi natin na pinipigilan natin talaga is yung pagtubo nga ulit ng mikrobyo. Kagaya natin, hindi mahilig ang mga mikrobyo sa sobrang asim. Hindi nila kaya mabuhay karamihan. Yes. Ang problema, mas pihikan po tayo kaysa sa mikrobyo. So, kumbaga, ang nangyayari, para po talaga mapigilan natin yung pagtubo ng mikrobyo gamit suka, sobrang asim naman ang gagawin nating kanin to the point na hindi na siya masarap kainin. Yes. So, kahit kung maglagay tayo ng suka, siguro magkakaroon ng epekto sa tagal niya or sa pagtubo ng mikrobyo, pero susunod pa rin po tayo dun sa advice natin ng 2 oras na palamigin agad or panatiliing mainit. Yun. Ang pinaka-epektibo siguro talagang sakto lang dapat yung sukat para sa kakainin at hindi masasayang. Bawat butil ngayon, binibilang na natin, di ba? Thank you! Maraming salamat sa iyo, Dominic Panaligan, isa pang professional food technologist.